Kung sasakupin ng China ang karagatan sa West Philippine Sea, paniguradong papasukin at lulusubin rin ito ang ating kalupaan. Bilang paghahanda ng Philippine Army sa mga magtatangkang umatake, dapat minu-minutong nakaalerto ang militar hindi lang sa karagatan, sa himpapawid, maging sa ating kalupaan. Dito tapos na ngang isagawa ang pagsasanay ng massive airstrike ng Philippine Air Force. Ngayon, nagsasanay na ang militar sa depensang gagawin kung sakali umatake ang China sa kalupaan, lalong-lalo na sa Luzon. Dito sabay-sabay niyang pinasabog ang self-propelled howitzer na aktong titirain ang patke ng kalabang bansa. Ang senaryo, kunwaring nakapasok na sa Pilipinas ang dayuhang mananakop. Hindi lang howitzer ang pinasabog ng militar. Present sa combined arms training exercises ang Patriot missile. Sa panahon kasi ngayon, hindi lang mga tangke ang ginagamit sa pang-atake, kundi ang makabagong attack drone o mas kilala sa tawag na unmanned aerial attack vehicle. Dito pinasabog at tinarget nga ang mga pumapasok na drone sa visibility ng ihip. Noon ay para mapigilan further ang pagsakop ng pagpasok sa ating teritoryo ng mga mananakop. So nakita natin na ang initial step natin sa first part ng ating territorial defense ay yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop, at ito yung in-identify ng ating Combined Arms Brigade Commander. Sa defensive positions naman, we use yung artillery fire. Just like what you have seen kanina, to destroy yung artillery, yung fires din ng the enemy. Lahat ng mga pagsasanay sa digmaan ay inutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kasi nais ng China ng pag-usap sa Pilipinas, hindi malayong atakihin pa rin ito ang ating bansa. Sobrang napakasinungaling kaya ng China. Baka mamaya bati-bati na at tumatras na ang pwersa ng Estados Unidos, tapos doon pala biglang aatake ang mga Chinese. Pero wala pa rin niyang makakapagsabi na. Ang gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat laging naka-alerto ang militar sa anumang mga bantang pananakot sa Pilipinas. Necessarily show of force, but because yun nga, per policy ng ating gobyerno ay halos kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability. Ilang beses ring pumalya ang howitzer, pero nangyayari naman talaga yan, di ba? Ang kinaganda lang ng ginagawang pagsasanay ng militar, alam na agad kung paano aayusin at susolusyonan ang mga problemang ito. Kalaunan, naayos agad at tuloy-tuloy na ang pagbobomba ng militar sa kalaban. Yung nakita naging performance ng mga assets natin sa ground, no? Kanina, titingnan namin lahat yan, and yun nga sabi ko kanina, part of our exercise is the validation ng ating mga capabilities, and kung ano man yung nakita nyo kanina, malamang nakita rin ng ating mga observers, controllers yan, and this will be subjected to validation for the information ng ating decision maker sa Headquarters Philippine Army for the appropriate and necessary action. Suporta ng mga Pilipino nga ang napakailangan ng ating gobyerno, dahil pagdating ng panahon, tayong lahat mga Pilipino ang makikinabang sa oil at natural gas sa West Philippine Sea. Kaya tanong po, isa ba kayo sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa hamon sa ating bansa?